Good day guys, so welcome for another product review. So this time we will have a review on the QCY A440 V2 dash camera. So isa siyang Android camera sa DVR siya. So digital video recorder siya na very suitable sa cars as a dash camera. So makikita nyo very elegant yung kanyang detail sa positioning ng mga apps. So yan siya. So kung tama ang pagkaka-recall ko, parang 10 inches siya na DVR dash camera. So it comes with eto yung mirror niya na papalit actually dito sa rear view mirror nyo. So naka-attach lang siya na ganyan through rubber, parang rubber band lang ito na naka-attach. So no need to fully replace yung existing na rear view camera para in case na gusto nyo palitan ulit or gusto nyo ibalik doon sa dating setup ng kotse nyo. So mas madali. So nakapin lang siya dito, nakahook lang siya dun sa rubber band. Pero ano naman siya, so very secured naman yung pagkakamount niya. So it comes with a GPS. So ito yung GPS niya. Then meron siyang front, and ito yung front camera niya. Then meron siyang rear camera. So pakita ko mamaya kung paano ko siya minount sa likod. So eto, marami siyang function dito. Like yung eto, navigation, of course, very basic na yan. So alam naman na natin yan. So ito yung mismong video view niya. So ito yung rear view niya. So meron siyang instruction. Pwede kayong gumawa ng settings na nakikita nyo both front and rear view. So ito siya. So may option na back camera lang para ma-replace niya yung function ng rear view mirror niya. So ito siya. So normally ganyan yung setup ko. So double tap ko lang yan para magbuo siya, maging buo. So okay pa rin yung settings niya, pero pwede niyo siyang i-scroll up and down to position your camera perfectly kung ano yung gusto niyo perfect view dun sa rear. So okay. So next is yung another function is eto. Parang ano lang to siguro compass lang kung saan yung direction nyo. Then Bluetooth, hindi ko pa natatry to kasi may Bluetooth function naman yung head unit ng sasakyan. So hindi ko pa siya natatry to ngayon. Pwede rin siyang mag ng calls So yan, parang very basic function ng Bluetooth sa mga head units. So next is music. Hindi ko pa rin siya natatry. So yan, siguro parang ano lang siya, may pre-installed siya na songs. So eto, try natin isa. Ano ba to? So yan, yun yung sound quality niya. So pwede kayong save ng mga songs, but ano na yun medyo hindi na natin ginagawa ngayon dahil may mga Spotify na ngayon, YouTube Music. So hindi na natin siya masyadong ginagamit. So siguro ng mga dati. Paano ba stop to? So yan, stop natin. So next function is yung after music is Wi-Fi. So ito syempre as an Android unit, so very basic ito na syempre dapat meron siyang Wi-Fi function. So pwede nyo siyang i-connect sa hotspot nyo. So for example, try ko sa phone. Hotspot ito. So yan, activate yung mobile hotspot para lang pakita sa inyo yung function. On natin. So yan, ito, nagko-connect na siya. Yun, connected. So yan, one device is connected. So ito siya. So nag-connect naman siya successfully. So yan, as long as merong internet connection yung pagko-connectan niya, siguro packet wifi or mobile hotspot, so okay na okay siya. So going back dito sa settings natin, sa menu. So after is yung setup. So nandito yung pinaka settings ng Android device nyo. So nandito siya. So siguro self exploration na lang to in case na bibili kayo ng ganitong unit. So settings, so volume, ito yung volume kanina. You can make it silent. So yan, so wala siyang volume. So you can also make it loud. Okay, next is brightness. So just a simple function. So yan siya.
online preview enabled. So explain ko mamaya so paano siya nagpa-function. Auto scan Bluetooth keyboard, so haven't tried it yet pa. So mobile network, explain ko rin mamaya. Soft AP, so ito yung ano niya. So may mga function siya dito. WLAN, Wi-Fi ito, DVR setting. So ito yung pinaka settings ng dash camera. So loop recording, so very basic. If meron na kayong dash cam, so naglo-loop siya every 3 minutes. So every file is a 3-minute long file. So yan siya. So auto exit preview, never auto exit preview. So to be honest, hindi ko alam kung anong function niya. So there is an option for a 2-minute video or 3-minute video. So yan siya. So dito sa others, try natin. Auto sleep, never auto sleep. So ako naglagay ng function na yan para always on siya. So auto screen saving, haven't tried it yet then. So enable wake up by collision, naka-check lang siya. So fortunately hindi pa naman nagtatry yan yung wake up by collision. So okay. So allow video lock. So eto ang pagkaka-explain sa akin nung Dashcam and Gadgets PH is yung auto allow video lock is once na nagkaroon kaya ng collision, yung footage na nakuha nung certain time period na yon is ilalak niya. So meaning may save niya dun sa SD card na hindi niya mapapatungan kasi 'di ba if limited yung space ng SD card nyo, every recording yung oldest file nun is mapapatungan nung newest file. Pero once the video is locked, so never siyang mapapatungan. So nandun siya, nakasave siya in case na kailanganin niyo ulit yung footage. So yun yung function niya. So collision detection sensitivity is very low lang siya yung collision detection sensitivity, kasi pag very high naman baka konting galaw lang sa kotse kapag nakapark is mag-record na ulit siya. So may tendency na mapuno agad yung SD card na naka-install. So by the way guys, itong unit na ito nung binili ko siya sa Dashcam and Gadgets PH is meron siyang 12 gig na free na SD card. So there is an option if you want to upgrade or gawing 64 or mas mataas na storage size yung kukunin yung SD card. So may additional fee lang doon. So it's better if meron kayong alam na shop, doon na lang kayo bumili para at least medyo hindi ko alam kung makakatipid kayo or meron kayong preference sa brand ng mga SD card. So you have an option naman. So eto factory data sa PC. Ano tong more? Hindi ko pa yata na-explore to. Okay. So ito lang yung mga very basic settings. So ano na lang yan, self-explore niya na lang once na bumili kayo ng unit. So version detail nandyan. So next is storage. Sorry guys, 16 gig pala yung free. Yun nakalagay 14.74. So siguro mga 16 gig na siya. So DVR, so yan ay nakasave na video. So size is 11.7 gig. So ibig sabihin puno na siya. So locked video size, yan yung sinasabi ko kanina. So there is an 872 MB na video file na nakalock. So meaning yung 872 MB na yun hindi siya mapapatungan ng mga naka-loop video nyo. So imagine guys, if mga 10 gig na yung locked video nyo, so yung footage na mare-record dun sa loop video recording is nasa konti na lang. So make it a habit na lang na every time na maalala nyo or wala namang very important video recording or footage, pwede nyo nang i-format yung SD card. So nandyan yan para ma-delete na rin yung mga locked videos, kasi minsan sobrang sensitive nung nung dash camera. So kahit na konting galaw lang ng kotse, tinitreat niya yon as collision. So nilalak niya yung video na yon. Okay, so eto siya. So files management, siguro na lang to. So yan, parang ayun nga, very basic function ng Android. Okay, car assist. Okay, so ito yung app niya. So meron siyang app sa cellphone na tinatawag na car assist. So every dash camera naman ngayon is meron na nung tinatawag na car assist. So ito siya, da-download nyo lang siya. Okay, so yan, meron naman siyang instruction dito. So dapat nga lang itong dash camera is nakakonect dito through mobile hotspot para maging masynchronize nyo or ma-pair nyo yung dash camera papunta rito sa
car assist app niya. So okay, mamaya explain ko further kung ano yung function niyan. Next function is yung FM radio. So siguro irrelevant na siya, hindi na siya masyadong ginagamit, lalo na yung mga kotse naman natin meron ng FM radio sa mga head unit niya, di ba? So yan. So video, dito nakasave yung mga video, pwede nyo siyang panoorin. So ito for example, so yan, nagpe-play siya, pati sounds niya, hindi ko lang alam kung rinig niyo yung sound, pero may sound siya. So ito, so front, there is a settings na mapifilter lang niya kung ano yung pinalipas ko lang yung nagsasalita niya. So there is an option para ma-filter out lang or ma-sort out lang kung ano yung mga list ng videos na nandito sa options na ito. So sa list na ito. So ito, lahat ng front camera lang ito. So back camera, so nandyan lahat. Kung mapansin nyo, puro back yung nakikita natin. So try natin panoorin ito isa. So yan. So by the way guys, ang quality ng video ng front is 1280 video quality. Then sa back naman, kung tama pagkaka-recall ko, parang 720 lang yon. So ito yung quality niya, pero okay na rin siya kasi ano lang naman so kung mapansin nyo, for documentary purposes lang naman, diba? So okay na siya. Pwede, may option naman, ang gusto nyo palitan nyo yung camera dun sa back ng mas mataas na resolution, pero ano lang, syempre imagine guys kung 1280p rin yun, then maliit lang yung capacity ng SD card nyo, so you need to upgrade the SD card as well, so para mas-save, mas mahaba yung footage na ma-save nyo. So ito siya. So there is also an option to delete. So ito yun, so try natin yung delete function dito. Ayan, delete. Check. Delete. So yun, ganun lang, simple. Parang Android Android phone lang. So next function is app. So since Android Android camera siya, so there is a Play Store, Google settings. So install mo dyan or login mo dyan yung Google account mo para makapag-download ka ng mga apps. So hindi ko pa natatry ma-downloadan to kasi may phone naman. So ang function niya is just a dash camera. So may additional function lang siya na very convenient na rin in case na kailangan hindi mo mapagana yung map sa phone mo. So meron yung pwede mong gawin map. So ito sa navigation kasi may GPS naman siya. So yan, Google Maps, okay? So next is yung basic buttons natin dito. Sound down, you can make it silent. Yan, okay. Then make it louder like that, okay? Then yung brightness nya, pwede nyo rin taasan. Then ito, settings, okay? So yun lang yung function nya. Ngayon, ang pinaka-ginagamit ko dito na function is yung mobile hotspot, kasi since meron siyang GPS unit, you need to have an extra SIM card para ilagay dito. So yung SIM card na nilagay ko dito, meron na rin siyang data, kaya pwede ko siyang gawing mobile hotspot. So through settings, so ito siya, setup. So soft AP, so ito yung ano niya, yung mobile tawag dito, yung hotspot niya. Ayan, so i-on mo siya. So there will be a details na makikita dyan. So enable network name is FXBVDF, password is 1234578. Since na-input ko na siya sa phone ko, naka-save na, so i-on ko yung wifi natin. So one device is connected to hotspot. So yun, okay. So vice versa, pwede nyo siyang gawing hotspot. Yung phone nyo, pwede nyo rin i-connect, or pwede nyo i-connect yung phone nyo papunta naman dito. But dun sa car assist, itong app na sinasabi ko, dapat ang naka-mobile data is yung phone. Dapat ang naka-mobile hotspot is yung phone nyo. Okay? So para ma-pair nya yung dash camera papunta dun sa phone nyo. So may mga instructions naman dun kung paano nyo siya ma-prepare. So yan, connected na siya. So try natin mag speed test kasi smart yung nilagay ko na SIM card dyan kung gaano kabilis yung makukuha niya na internet speed. So yan guys, kung mapansin nyo, so far okay naman. Nandito pa ako sa loob ng enclosed parking building. So yan, nasa 3rd floor ako, makikita nyo. So okay naman siya, mukhang
functioning naman yung ano niya, yung mobile hotspot niya. So yan, kung mapansin nyo, 26.4 Mbps, which is okay na, di ba? Mabilis na siya. So yun lang yung medyo natuwa akong function dito, na pwede mo siyang gawing hotspot. Kasi very convenient nun. For example, nagla-laptop ka sa loob ng kotse, diba? Meron ka ng mobile hotspot dito sa kotse mo. Next function is more on function na siya dito sa Car Assist Go. So ito, ang magandang function lang dito sa Car Assist Go natin. So pwede mo siyang, ito yung Car Life, parang ano lang nila ito eh. Actually itong Car Assist Go is app ito sa phone, na parang nandun din yung feed. For example, itong Car Life, na kung mapapansin nyo, hindi ko alam kung Chinese character sila or kung anong character yan, pero pwede nyo siyang i-upload dito yung mga footage na nakuha nyo, para siyang news feed sa Facebook. So hindi ko ginagamit pa yan. So next is yung DVR. So dito pwede nyong ma-access yung DVR files nyo. For example, ito yung captured yesterday. So yan, pwede nyo siyang kunin dyan. Okay, next is yung looping. So ito, makukuha nyo yan today, diba? Nandito ka agad sa app kung ano yung nandun sa ano nyo, sa dash camera. So for example, ito pwede nyo siyang i-download. Ito sa inyo. So makikita nyo rin kung saan siya na-save. Dito sa True Maps. Saan ba yun? So hindi pa kasi dito sa time na to, hindi pa kasi nade-detect yung GPS niya since nandun tayo sa loob ng enclosed parking building, di ba? So yun siya. So downloading. So dito makikita yung mga files na i-download nyo. So yan, pwede nyo siya refresh para mailagay ko agad dito sa app, or ma-view nyo sa app kung ano yung nakasave dito sa Android dash camera. So pwede nyo siyang select. So select natin, halimbawa is eto. So pwede nyo siyang i-download. So yan, waiting for download. So yan. So meaning, mapupunta na siya dun sa phone nyo in an instant. So depende sa file size din kung gaano kabilis yung file transfer niya through Wi-Fi. So yan. So nandito na siya sa files nyo. Check natin. So yun, ito. Kung mapapansin nyo, that's September 30, 8:45. So ngayon siya. So napunta na kagad siya dito sa phone. Okay? So next function is yung, of course, DVR settings. Pwede nyo ring baguhin dito yung settings ng dash camera nyo. Kung makita nyo, ayan, hotspot modifying. Pwede nyo i-alter. Kasi ito, ano to eh, yung built-in settings niya, yung FX, PVPF na yan, yung password 5678. Kung mapansin nyo, very basic yung password niya, diba? So mobile network 4G. Okay, yung lahat ng settings na pinakita ko dito kanina, nandito din halos lahat. Sa, ayan, kung mapansin nyo, format SD card, pwede na rin dito gawin through phone. Okay, so ito lang, itong may antenna na to, hindi ko alam kung ano yung function niya, kasi tinatry ko rin hanapin dun sa manual, hindi ko makita. Okay, so phone files, check natin dito. So yan, ito yung kanina, diba? Nandito na yan sa phone natin. So looping, modified, so nandyan. Okay, so ito yung itong monitor na to, ito yung pinaka the best function niya para sa akin. Kasi kung mapansin nyo, very accurate yung GPS niya. Ayan. So makikita nyo dito kung nasan yung kotse nyo, as long as nakakonect kayo sa internet. Kasi itong Android camera, meron siyang internet eh, diba? So every time na nag-on siya or pinapaandar yung kotse, so pwede nyong i-access from phone kahit na nasan man kayo, kung nasan na yung sasakyan. So dito, hindi nyo lang makikita kung nasan yung position ng kotse nyo dun sa maps. Pwede nyo rin siyang makita. Pwede nyo rin makita kung ano yung nakikita ng dashcam nyo through live preview. So for example yan, check natin. So yan, okay. So yan yung nakikita nung live feed yan. Kung ano yung nakikita dun sa kotse, nakikita rin dyan. So try kong i-flash yung kamay ko rito. So yan, makikita natin dyan. So medyo may delay lang ng konti kasi syempre live feed siya. Yan o, kung mapansin nyo, may delay ng konti. So yan yung nakikita nung
Ayan, yan na yung kamay ko. Kung ano yung nakikita dun sa kotse, nakikita rin dyan. So try kong flash yung kamay ko rito. So yan, makikita natin dyan. So medyo may delay lang ng konti kasi syempre live siya. Hindi ko na ba't medyo mabilis yung pagsasalita dito. So yun, napakita ko naman yung function. So yun yung function niya. So vice versa, pwede naman kayo mag-send ng message papunta naman doon sa dash camera through dito yung push to talk press to talk function niya. Okay, so halimbawa, relaksan ko lang yung volume para makita natin. So, yan ako muna. Hinaan ko ng konti para ma-appreciate niyo yung function ng press to talk. Check 1 2 3 4, check 1 2 3 4. Tayo natin mag-flash dito. So medyo matagal niya ma-pick up yung yung message na yan. Pero just the same. Check 1 2 3 4. Check 1 2 3 4. So yun. So pwede kayo mag-send ng voice clip from your phone papunta ron sa dash camera. So once dapat naka-enabled yung yung nyo, yung sa monitor function. So dito sa profile lang naman ito. So yan, pwede nyo na lang i-browse yan. So yun yung magandang function ng dash camera. So another function is nakikita rin dito kahit na malayo kayo na meron siyang message na na alert message. For example, ito kanina, car is starting. So makikita natin dyan kung nasaan yung alarm detail as well as yung, alam ko nakikita rin dito yung hintayin natin kasi medyo lang. Nakikita dito yung picture So yan, ito for example, itong car is shaking. Ito yung sinasabi ko kanina na na very sensitive yung collision niya. Collision sensitivity kasi pagka halimbawa, ito sa case na to, binuksan ko lang yung pintuan ng kotse dito. Kaya kung mapansin nyo, once na nag-shake yung car, kukuha siya ng photo. Yan kukunin niya yung photo nung front tsaka nung rear camera para in case na meron kayong may nagnakaw ng kotse nyo or merong bumangga, so makukuha niya yung footage dyan as well as yung location kung nasa na yung kotse nyo. So yan, car is starting. Actually kahapon to. So yan siya, car is shaking. So ito na naman, ito kahapon din to kung saan ako pumunta. Cafe Amazon. So yan, nag-start ako ng kotse dyan. So yun guys, so ito yung niya, yung magandang function niya dito sa app. So yun lang. So yung sa likod pala ng camera, so naman yan kayo naman bahala kung saan nyo gustong ilagay kasi normally minamount yun sa mga license plate na mounting din. Pero in this case kasi since pick up yung kotse, pakita ko sa inyo kung saan nakamount. So yan guys, yan siya nakamount. So medyo madumi pa yung niya, yung wiring niya dito kasi bala kong palitan to ng mas higher na video quality, video resolution. So medyo madumi pa yung wiring niya. So makalat pa. So ayusin ko pa yan. So nilagyan ko siya ng electrical tape kasi ang problem dito since siya, sabi naman nila waterproof siya, pero nung umuulan kasi siya, nagiging grounded. Siguro na ang ko nun, ang tansya ko nun or ang hula ko is pinapasok ng tubig yung wiring niya dun sa loob ng camera. Kaya nilagyan ko siya ng electrical tape para hindi pasukin ng tubig. Pero after nung nilagyan ng electrical tape, hindi na siya nag-grounded. So grounded in a sense na nag-a-alert yung camera na nasa reverse gear ako. Kasi yung camera na yon, bukod sa DVR siya, pwede nyo rin siyang gawing reverse camera. So meron siyang red wire doon. So normal na yun, na pwede nyo i-attach doon sa kung ano man yung nagtitrigger ng reverse gear nyo. For example, yung reverse light, pwede nyo siyang itap doon para once na na-detect ng red wire na yun, na nagkaroon ng electrical flow doon, so matitrigger niya rin yung camera na nasa reverse gear kayo. So yun yung function ng ng rear camera na yun. So that's it guys. So ito lang yung full na, actually hindi pa to full kasi hindi ko pa napakita yung video quality ng front, kung yung sound quality niya. Pero
in terms of function, yung mga built-in function niya, yung mga apps na kailangan nyong i-integrate dun sa ano, sa dito sa Android camera is palagay ko napakita ko naman. So nabili ko nga pala to sa Dashcam and Gadgets PH ng 8,500. So SRP daw nila yon. So no discount kasi nagtry ako humingi ng discount sa kanila. So hindi nila ako nabigyan. Siguro yun na yung fix na price nila. Kasi pag nag-walk-in ka naman sa kanila, free install naman siya. Free install siya guys. Tapos ayan, kung makita nyo medyo maganda naman yung pagkakatago ng wiring niya. Kasi siguro marami na rin silang nagawa na ano. Kasi itong wiring na to pinadaan dito, papunta dito sa A-pillar na to, pababa na dyan sa ilalim. Ngayon, ang ano lang dito sa dashcam na to is hindi siya naka-hardwire, kung mapansin nyo. So hindi ko alam kung kita sa camera. So yan. So hindi siya naka-hardwire eh. So doon pa rin siya sa cigarette lighter slot nyo i-install. Kaya yan yung wiring niya, kung makita nyo ganyan. So medyo hassle nga lang to doon sa nag-iisang cigarette slot. Kasi dito sa kotse namin, dalawa naman yung cigarette slot. Kaya hindi naman na-compromise yung mga kailangan namin i-charge na phone or ano. Pero dun sa mga kotse na nag-iisa lang, so siguro mas advisable na bumili kayo ng hardwire kit. So nag-try na rin akong bumili sa Lazada. So gawan ko na lang ng separate review yun pagka nakuha ko na. Pero yun nandun sa Lazada kasi is naka-note dun is for Lenovo brand na dash camera. So pwede naman siguro, try ko na lang. So gawan ko ng separate review. So that's it for this review. So thank you guys for watching.